Go. Uy, chill ka lang ah. Ano pa chill? Hindi ba pwedeng natutulog na ng nakadilat ang mata? Grabe naman kasing workload sa accountancy yan. Ano nga, di na ako natutulog. Hirap ng biology namin eh. Hirap Basic magtapos lang ng yung mga- biology mo. Ha? Ano yung mga accountancy student nga, magdamag nagko-compute ng data. Tumulog Uy po pre, ako. ano ba yan? Ang ingay. Dre kasi parang timang eh. Kahit mag-interview pa tayo ng accountancy student, tignan mo mga wala rin din tulog yun. Tara, ang mag-aalaman. Labas na kayo. Tara! Sige, ganito na lang. Mag-gather na lang tayo ng data sa mga accountancy at mga medtech students sa department nila. Tapos, gawa natin ng data statistics. Saan mo naman nakuha yung idea na yan? Ayan, sa dalawang yan, ginagawa yung pa kung sino ka konti tulog eh. Accountancy ka o eh. Paano naman napapalamuhin yung performance mo? As usual, si Guevara ang magsusulat ng script at action ideas. Tapos, ikaw Fuentes, ikaw naman mag-elaborate ng mga topic. Tapos si Jandre naman, yung siga na ewan, pero kahit pa paano, may silbi. Yun, ang gusto ko sa'yo. Tapos si Mondi naman, yung walang alam pero sana ngayon meron na. Ito, ikaw ano dyan. Eh ikaw? Wala, ka-group lang. Para sa naman pala ulit yung data statistics. Ipag-compare natin yung pre, kung sino mas lamang yung tulog between accountancy and medtech students. Ay, kapagod. Tara! Medyo mahihirapan tayo sa data gathering, low confidence. Kasi ako kaya naiiyak ako magtanong. Ako siguro maghanap ng mga students kahit hindi ko ma-identify kung medtech or accountancy na lang. Si medic kasi, white uniform, parang nurse. Sa accountant na naman, sa accountancy naman, hindi ko alam yung uniform nila. Naantok na ako. Go. Ito, mag-compute na tayo pre, makinig kayo. Dito ka pre. First set natin ang hypothesis. Sabi ni Sir Aldwin, dapat nakaset to. Yung null hypothesis, there is no significant difference. Sa alternative hypothesis, there is a significant difference. Alam ko na. Since gusto lang naman natin malaman kung may kahit anong difference, kung sino sa dalawa ang kung mas mahaba o mas maikli, gagamit na lang tayo ng two sample p-test. Yung equal variance assume ba? Ganon. Wow, alam mo yun? Parang tumatalino ako eh. Parang nakaraan lang, sa media natin, wala kang alam. Ewan ko ba dyan sa gumagawa ng script na nagbibideo sa atin, nakadepende sa trip niya kung matalino ba ako o hindi. Ito na, magsusolve na tayo. Okay, check na natin yung summary ng statistic mula sa data na nakuha mo. O sige, tara. Ito, yung mean, according sa data gathering. To get the mean average sleep hours, mean sub A equals to sleep hours of 30 students divided by 30, which is equals to 5.77 for the accountancy. Mean sub M equals total sleep hours of 30 students divided by 30, which is equals to 5.5 for the med technology students. Yung mean, ayun yung mismong nakuha natin sa mismong ginather natin na data, which is sa accountancy is 5.76, tapos yung sa medtech naman is 5.50. Eh, paano naman yung sa variance? To get the variance, or what we call measure spread of data, variance is equal to summation of x minus sample mean squared over n minus 1. So 1.90 is for the accountancy and 2.18 for the med technology. For the number of observations, which is n, so the accountancy is 30 students and the med technology is 30 students. Nakaka-according naman yan sa computations. Katulad nga sa accountancy, 1.90. Sa medtech naman, 2.8. 2.18, ganon. Tapos yung sa observation is 3, pares ang medtech tsaka accountancy na 30. Paano yung sa food variance? Like, paano natin
makukompute yun. To compute the pooled variance or the combined variance of the both groups, s squared sub p is equals to n minus 1 times s squared sub 1 plus n sub 2 minus 1 times s squared sub 2 all over n1 plus 2 minus 2. And s squared sub p is equals to 30 minus 1 times 1.909 plus 30 minus 1 and 2.90 all over 30 plus 30 minus 2. The result is 2.04. Ang pooled variance naman ay according sa computations natin. Ang computation natin naman sa full variance is 2.04 lang. And yung sa difference naman is 0. Then yung Degrees of freedom. yung degrees of freedom naman is To compute the degrees of freedom is equals to n1 plus n2 minus 2 is equals to 30 plus 30 minus 2 which equals to 58. 58, pre. Makinig ka. Tapos yung t-test natin, pre. To compute the t-test, t is equals to x bar sub 1 minus x bar sub over s sub p times the square root of 1 over n1 plus 1 over n2. And t equals 0.267 over the square root of 2.049 times the square root of the 1 over 30 plus 1 over 30. So therefore, t is equals to 0.72. Is 0.72. Sa one tail naman, 0.23. P-value one-tail computed as 0.23, meaning the probability of getting a result as extreme as ours in one direction is 23.68%. Sa critical one tail ay 1.67. The critical one-tail based on our DF is equals to 58. The critical value at A is equals to 0.05 for one-tail test is 1.67. Sa two-tail is 0.5. P2-tail computed as 0.47, meaning the probability of getting a result as extreme as ours in either direction is 47.35%. Lahat yun sa accountancy lang simula sa one-tail, ha? Tapos yung critical two-tail naman is 2.0. P-critical two-tail based on DF is equals to 58. The critical value at A is equals to 0.05 for a two-tailed test is 2.0. Sa accountancy rin. Eh, yung sa p-value. Yung two-tail p-value ay 0.4735. Okay, since ay two-tail test, i-compare natin ang p-value sa alpha 0.05. Since p-value ay 0.4735 greater than 0.05, hindi natin mare-reject yung ang null hypothesis. Ganun pala, gets mo, pre. So, meaning, walang significant difference sa tulog ng accountancy at significance. Exactly. Based sa data natin, wala tayong sapat na ebidensya para masabi kung mas kulang sa tulog ang isa sa kanila. Diba? Walang bias ah. Pareho lang pala tayong pagod. Ha? Ayan ha, wag mag-discriminate ng course guys. Pare-pareho lang tayo naghihirap sa mga course na yan. Yun said. Nga. Pero honestly, feeling ko kahit ako kulang pa rin ako sa tulog next time, check naman natin yung stress levels natin. Yan.